Dalawa pang palpak umanong flood control project ang nadiskubre sa Nauhan, Oriental Mindoro. Ayon kay Oriental Mindoro Governor Bons Dolor, natuklas ang may mga pagguho sa mga proyekto sa Barangay San Andres na 420 million pesos pumandit ang kabuang halaga. Ito raw ang dahilan ng mga pagbaha sa mga bayan ng Nauhan at Victoria. Ang iba pang detalye ng balitang yan, ihahatid namin maya-maya lang. Magandang hapon po. Umalingaw-ngaw ang barilan at pagsabog ng grenada ng tambangan ng konvoy ng alkalde ng Sheriff Aguac sa Maguindanao del Sur. Nahulikam ang mismong ambush. Ligtas ang alkalde pero sugatan ang dalawang kasama niya. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Habang nakahinto ang minivan na yan sa Barangay Poblasyon sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur, kaninang umaga, may bumabang dalawang armadong lalaki at pinaputok ng isa ang animoy rocket-propelled grenade. Pinuntirya pala nila ang convoy ni Sheriff Aguac Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan Sr. Tinamaan ang sinasakyan niyang black SUV. Nakaabante pa ang SUV at nagkaputukan. Kalaunan, huminto ang SUV sa isang kalsada at umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Inambos. Ayon sa pulisya, papauwi na si Mayor Ampatuan ng Tambangan kaninang alas 6 ng umaga. Hindi nasaktan ang alkalde, pero tinamaan ng bala sa tiyan ang dalawang kasama niya sa convoy. Kabilang ang kanyang security escort. Isinugod sila sa pagamutan. May follow-up vehicle, sakay doon yung ilang mga security din ni Mayor. Yung mga securities niya, sir, nakapag-retaliate sa mga suspect. But dalawa sa securities niya ay wounded din kanina. Both ay may tama sa left side ng abdomen. Tumakas ang mga suspect sakay ng minivan. Pero sa hot pursuit operation, 3 suspect ang napatay sa bayan ng Dato Unsay. Iniimbestigahan pa ang motibo sa pananambang habang nakaalerto ang buong pwersa ng PNP BARM. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Mayor Ampatuan kaugnay sa pananambang na ikatlong tangka na pala sa kanya. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argel Relator. Nakatutok 24 oras. Sinisi ni Senadora Amy Marcos ang mga taong nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagkakasakit. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Ayan na nga Ang payo pa ng senadora sa ipinost niyang video, talikuran na ng Pangulo ang lahat ng nakapaligid sa kanya sa palasyo na anyay mga panggulo lamang. Inanunsyo ng Malacanang na na-ospital si Pangulong Marcos itong Miyerkules dahil sa diverticulitis o pamamaga ng bahagi ng large intestine. Tugon naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kay Senadora Amy, huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Hindi rin daw dapat maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Dagdag pa ni Castro, totoong puso at pagkalinga ang kailangan ng taong may karamdaman at huwag daw magpaka-plastic sa mata ng nakararami. Ang dalawang pinakamataas sa lider ng ating bansa parehong naharap sa reklamong impeachment. Paano kaya ito haharapin ng Senado na tatayong impeachment court? Alamin sa pagtutok ni Mav Gonzalez.
Ngayong may nakahain na sa Kamara na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at may nagpahayag ng planong sampahan muli ng impeachment si Vice President Sara Duterte, naghahanda na si Senate President Tito Soto sakaling sabay na umabot ito sa Senado na uupong impeachment court. Sana naman wag, dahil nakakaya sa mundo. Nevertheless, paghandaan natin kung sakasakali. Ako naman, naka-ready ako dyan. Sabi ni Soto, lalo't mga abogado ang dating humawak sa impeachment trial. May mungkahi na rin siyang schedule para hindi naman mapabayaan ng Senado ang trabaho nitong gumawa ng batas. In the morning, from 9 a.m. to 1 p.m., legislative work ng Senado. Pagdating ng 3 p.m. up, the impeachment court. Ngayon, kung sakasakali, sinabi nila, dinalawa. At the very remote possibility, sabay natin, dalawa. O, edi gawin natin MWFU isa, yung isa TPS yung isa. Hindi, siguro naman majority ng mga members papayag. Giit ni Soto, dapat umaksyon agad ang Senado oras na ipinadala na sa kanila ang articles of impeachment. Pero agad-agad din ba ang impeachment trial? Somehow, yes. Parang ganun yun. Kasi i-refer sa Committee on Rules yun. Tapos yung Rules Committee will take up the rules of impeachment or take up sa floor uli yun. And then gagawa na schedule for the prosecution to present. Tapos pasasagutin yung defense o kung sino yung impeached officer pasasagutin. Ganon. Pwede tuloy na kagad sa trial yun. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian, bagaman tungkulin ng Kongreso ang impeachment proceedings, magiging divisive sa bansa, lalo't dalawang pinakamatataas na opisyal ang ini-impeach. Dapat talagang pag-isipan mabuti ng mababang kapulungan. Tignan mabuti yung ebidensya dahil kung pang politika lang, talaga masisira tayo. Tingin naman niya, walang kredibilidad si dating Congressman Zaldico para tumestigo sa impeachment case laban sa Pangulo. Kung talagang gusto niyong tumulong, dapat matagal na siyang umuwi dito. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ire-refer na sa House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa susunod na 2 linggo. Hindi pa naman tiyak kung ano ang mangyayari sa ikalawa at ikatlong inihain ng grupong bayan at ilang dating opisyal ng gobyerno na hindi tinanggap ng Office of the Secretary General dahil wala noon si House Secretary General Cheloy Garafil. Yung ikatlong impeachment complaint, wala kang lumitaw na endorser po ng House member. So tingin ko hindi yun talaga mailalatag as part of the order of business at mare-refer to the House Committee on Justice. No? So yung sa ikalawang impeachment complaint lang po, yung magkakaroon ng aktual na debate sa korte kung constructively filed or kung mali ba na hindi po tinanggap ng House Office of the Secretary General. Kahit po wala po si SecGen nung pong araw na ito. Sabi naman ng Makabayan Bloc na nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint, titiyakin nila bukas na formal na matatanggap ni Garafil ang impeachment complaint at maisasama ito sa order of business sa sesyon sa hapon. Pero bago pa man gumulong ang bagong impeachment complaint sa Kamara. Sana ma-resolve na po ng Korte Suprema yung pong motion for reconsideration ng Kamara doon po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte para mag-guide po yung Kongreso at Senado doon po sa talagang final na proseso. If they will grant the MR, it means that the impeachment complaint archive in the Senate can be reinstated. But if the decision of the Supreme Court is to deny the motion for reconsideration, it only means that the requirement of notice and hearing for the second mode of impeachment, the one filed by at least 1/3, kahit hindi kailangang tumaan sa Justice Committee, we need to follow the requirement of notice and hearing. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nilooban at ninakawan ng 2 lalaki ang isang bahay sa Caloocan. Arestado ng mga suspect pero karamihan sa mga ninakaw na gamit ibinenta na sa junk shop. Nakatutok si Bea Pinlac, exclusive. Pumasok sa isang subdivision sa barangay 168 Caloocan City ang tricycle na yan pasado alas 11 Huwebes ng gabi. Pumarada ito sa harap ng isang bahay. Pumasok sa loob ng bahay ang sakay nito habang naiwan sa labas ang tricycle driver.
Ayon sa pulisya, lookout ang tricycle driver habang nilolooban ng kasama niya ang bahay. Wala pong tao sa bahay at nakapasok po sila di umano ho doon sa pintuan sa garahe. Kasi ho, nadatnan po ng may-ari na yung pong pintuan sa garahe ay sira na ho. Nakita raw mismo ng mga kapitbahay nang isakay ng mga suspect sa tricycle ang 2 sako ng mga ninakaw nilang gamit. Totally ransack po ang loob. Totally ransack po. Magulo ang gamit, pati po kwarto, nakabukas ho. Kinalkal ho lahat ng mga gamit. Di bababa sa 150,000 pesos ang halaga ng mga ninakaw, kabilang ang mga souvenir ng may-ari ng bahay mula sa mga biyahe niya abroad. It's more than the money kasi it's something you bring back pag nagbiyahe ka. Actually, ang nakakatakot doon yung isipin mo na may pumasok sa bahay nyo. Kumbaga yung privacy nyo na violate. Tapos ninakawan kayo. Yung danger, yung fear na baka bumalik. Natumpak po namin po mismo yung tricycle na nakaparada po sa phase 5. Bagong silang. Doon po mismo namin niya pong nasabing pagdanakaw at tinuro din niya ho yung kanyang kasama. Kinabukasan, naaresto rin ang mga suspect. Ang na-recover na lang sa kanila, kalan at tangke ng LPG. Ang iba pang ninakaw na ibenta na raw sa junk shop. Sabi niya may kukunin lang siya. Eh ako, nagantay lang naman po ako. Hindi ko alam na ninakaw niya na pala eh. Bakit niyo po nagawa yung pagnanakaw? Sir po, walang parang makain po. May nakumpis ka rin umanong tig 1 gramo ng hinihinalang shabu sa bulsa ng mga suspect. Hindi po sa akin yun. Kanino po yan? Hindi ko po alam. Hindi ko po masasabi. Nahaharap sila ngayon sa reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Posible ring sampahan ng reklamong paglabag sa anti-fencing law ang mga tauhan ng junk shop na pinagbentahan umano ng mga suspect ng mga nakaw na gamit. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Napuno ng makulay at engranding pagtatanghal ang mga lansangan ng Iloilo City sa ginanap na Tribes Competition na bahagi ng Dinagyang Festival. Mula sa Iloilo City, nakatutok live si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim. Ivan, hindi pa natatapos ang kasiyahan dito sa Iloilo City kasabay ng pagdiriwang ng Dinagyang Festival 2026. Sa ngayon, nagpapatuloy ang street dancing ng 6 na tribo sa Sadsad sa Calle Real. Bawat taon, lalong tumitindi ang kompetisyon ng mga tribong kalahok sa Tribes Competition ng Dinagyang Festival. Ang tribe number 1 na tribo Bulawanon sa Molo agad nagpabilib dahil sa kanilang energetic na performance, choreography at engranding mga kasuotan. Ang mahusay na storytelling at nagagandahang props naman ang ibinida ng tribo Tagabaryo mula sa distrito ng Lapuz. Husay sa sining sa pamamagitan ng detalyado at makulay na kasuotan na sinamahan ng hataw performance ang ipinakita ng tribo Panay. Sinundan ito ng engrande at mala-warrior na pagtatanghal mula sa tribo Pagidait ng La Paz National High School. Ang nag-iisang elementary school contingent na tribo Ilayanhon ng Graciano Lopez Haina Elementary School hindi rin nagpahuli at nagbigay ng magandang performance. Napawaw naman ang lahat sa performance ng tribo sa Lugnon mula sa Haro National High School. Ang huling grupo ay ang tribo Ilongano na napahanga ang mga manonood dahil sa kanilang choreography at style. Bawat grupo ay nag-highlight ng mga endemic species ng hayop na makikita sa Western Visayas. Very vibrant, colorful, and very festive yung atake ng Dinagyang. It's really, really nice, and it's the energy is there. Everybody's good. Nakidinagyang din ang Kapuso Stars na sina Alan Ansay, Charlie Fleming, Sian Lucas at Anthony Constantino na mga bida sa upcoming horror film na Huwag Kang Titingin. Bago magsimula ang Dinagyang Tribes Competition, isang concelebrated mass muna ang idinaos sa San Jose Parish Placer. Kagabi naman idinaos ang religious sadsad kung saan libo-libong deboto ang nakiisa.
Ivan, mamaya na malalaman kung sino ang tatanghaling kampiyon sa Dinagyang Tribes Competition kasadyahan sa Kabanwahanan at iba pang kompetisyon sa gaganaping awarding ceremony alas 7 ng gabi sa Iloilo Freedom Grandstand. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Mga kapuso, Ivan, happy Dinagyang! Happy Dinagyang! Salamat, Gid! Kim Salinas ng GMA Regional TV. Agad nirespondihan ng isang pulis sa Taguig ang babaeng ito na sa bangketa na inabutan ng panganganak. Pagdating ng pulis, halos nakalabas na ang ulo ng sanggol. Bagamat wala raw siyang karanasan o training sa pagpapaanak, umalalay siya para maayos sa mailuwal ng ina ang sanggol. Ang kwento ng nanay, papunta na talaga siya ng ospital para magsilang pero napaanak na siya pagdating pa lang sa plaza. Dahil naipit sa traffic ang police mobile, isinakay na lang ng pulis sa tricycle ang mag-ina at nadala naman sa isang lying-in clinic. Sinakal hanggang malagutan ng hininga ang isang babaeng 17 anyos sa Lipa, Batangas. Ang kanyang bangkay itinapon sa harap ng kanilang bahay. Nakatutok si Von Aquino. Wala akong nagawa dahil wala ako dito. Labis ang hinagpis ni Elma sa sinapit ng kanyang 17 anyos na babaeng kapatid. Bangkay na kasi niyang nadatna ng kapatid nitong January 22 sa damuhan sa tapat ng kanilang bahay. Gusto ko po siyang dali na sa ospital na baka sakaling mabuhay pa siya. Tinapon lang siya na parang baboy, na parang basura. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagpaalam ang biktima na dadalo sa isang birthday party pero hindi na siya nakauwi. Suspect sa krimen ang dating kinakasama ng biktima na nakipagkita umano para magbigay ng sustento sa kanilang anak. Selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Hawak na ng pulisya ang suspect na umaming sinakal ang biktima. Maharap siya sa reklamong murder. Hanggang nabubuhay siya, hindi ko siya mapapatawad. Sorry, mababalik ba yung kapatid namin ng ganon? Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Nagpapatuloy ang pagdiriwang ng Pista ng Santo Niño dito po sa Metro Manila. Iprinosisyon sa Pasay ang iba't ibang imahen ng Batang Jesus at sinabayan pa ng makukulay na pagtatanghal. At mula sa Pasay City, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, makikita ang buhay na pananampalataya at tradisyon ng mga debotong lumahok dito nga sa taunang Fiesta del Santo Niño. At dahil dyan, isinara ang ilang kalsada dito sa Pasay. Puno ng kulay, musika at pananampalataya ang Pasay ngayong araw. Lula ng bawat karosa ang puong Santo Niño na dinamitan ng magarbong kasuotan at pinalamutian ng mga bulaklak. Ilang pamilyang narito ay galing pa sa ibang lungsod. Nakiisa sila, dala ang kanilang kwento ng mahabang debosyon, pagpapala at pasasalamat. Ang pamilyang ito na mula pa sa Las Piñas, 30 taon nang ipinuprosesyon ang Santo Niño na minana mula sa kanilang lola. Sa lola pa po namin, ninuno pa. Gano'n na po matagal yun? Ay, matagal na, hindi lang 40 years, hindi lang. Bakit po natin inaalagaan ng Santo Niño? Ay, syempre, yun ang tradisyon po namin talaga. Murat sa pool. Hanggang sa mga anak-anak namin ngayon, sama-sama sila. Ano ho ba ang ginawa ng Santo Niño sa inyong pamilya? Kaya talaga namang yung tradisyon ay tuloy-tuloy. Ay, syempre, biyaya ng Panginoon sa amin. Lakas ng katawan, lahat na all. Dahil sa tinupad na hiling, 38 years nang inaalagaan at ipinuprosesyon ni Mercy ang kanyang Santo Niño. Dating hirap magkaanak. Dahil sa panalangin kay Santo Niño, biniyayaan daw siya ni Santo Niño ng anak. Hindi lang isa, kundi 2 pa. Sa kanya ko hiniling yung anak ko. 14 years hindi ako nagkaanak. Siya lang ang, hiniling ako sa kanya, yun, doon lang ako nagkaanak. Sumayaw ako dati sa Obando, sa lahat, wala. Pero sa kanya lang ako humiling. Kaya po, matapos po kayo mabiyayaan ng anak, tinuloy At nung binayayaan ako, bigyan ako ng anak, pinangako namin sa kanya, pag binigyan niya kami ng anak, bigyan niya kami ng anak, taon-taon ipaparada namin siya, bibigyan namin siya ng sariling ati-atihang karosa. Bukod sa prosesyon ng mga Santo Niño, mas pinakulay at pinasaya ang grand procession ng mga street performances.
Kasabay ng selebrasyon, sarado mula pa kagabi ang FB Harrison mula Galvez hanggang Arnaiz Avenue at Halandoni Street, Kapwa northbound. Mula naman alas 11 kaninang umaga hanggang alas 9 mamayang gabi, sarado ang Durham Park, FB Harrison, EDSA, Rojas Boulevard, Buendia Avenue at Halandoni Street. Pia, patunay ng pananampalataya at pagkakaisa ang grand procession na ito dahil nga sa kabila ng traffic at abala, makikita ang saya, demosyon at ang makulay na kultura dito sa Luzon. At yan ang latest mula rito sa Pasay. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Inaabangan na ng Pinoy tennis fans ang pagsabak ni tennis ace Alex Ayala sa Philippine Women's Open. May paalala naman po ang Women's Tennis Association sa proper decorum ng mga manonood matapos punahin ang pag-cheer ng ilang Pinoy sa laro ni Ayala sa Australia. Nakatutok si JP Soriano. Bukas maghaharap-harap ang pinakamagagaling na tennis player sa buong mundo sa WTA 125 Philippine Women's Open na gaganapin sa Rizal Memorial Sports Complex Tennis Court. Inaabangan ang pag-smash ni Pinay tennis ace at world number 49 Alex Ayala. Sa qualifying singles draw, unang makakaharap ni Alex ang Russian na si Alina Shareva na nakaharap na niya sa International Tennis Federation match sa Spain noong 2020. I have met her. She's a very nice person, I think, and a great player. So I'm just gonna go, and I've done everything to prepare to the best of my ability. So I'm gonna go and do my best. Isa sa mga inaabangan din ang pagiging bubbly ni Alex na nakikipagsabayan nga din sa social media. Step by step pala. Pinoy-coded nga raw ang tennis tuwing sasabak siya. Anong masasabi ko? Pinay naman talaga ako. So, I think it's only normal. Like, a lot of people ask me, saan nanggagaling yun? But, I'm Pinay. Bago ang Philippine Women's Open, sumabak noong nakaraang linggo si Ayala sa Australian Open. Doon ay pinuna ng ilang tennis fans ang pag-cheer ng mga Pinoy sa tennis stadium sa Melbourne na umabot sa puntong hindi na raw makafocus ang kalabang si Alicia Parks ng USA. Ang organizers ng Philippine Women's Open naglabas ng tennis etiquette guidelines mula sa WTA o Women's Tennis Association. Paalala nila sa mga manonood, dapat manatiling tahimik para makafocus ang mga manlalaro. Pumalakpak lang kung out of play na o hindi na pwedeng tamaan ng bola. Patayin o i-silent mode ang mga cellphone. Kung magpipicture, walang flash at tunog. At itaon lang ang pagtayo o paglakad kapag naka-change over o break ang laro. Huwag mag-usap o kahit bumulong lang para di maistorbo ang mga manlalaro. Huwag humiyaw o mag-cheer kung nagkamali ang kalaban. At huwag gumamit ng selfie stick. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Nakatutok 24 oras. Patay ang 4 na sundalo at sugatan ang isa pa matapos tambangan sa Munay, Lanao del Norte. Tinutugis na ng militar ang anilay may kagagawan ng mga miyembro ng MAUTE. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nagluluksa ang mga sundalo at kaanak ng 4 na sundalong nasawi sa pananambang sa Munay, Lanao del Norte nitong umaga ng Biyernes. Ayon sa Joint Task Force Zampelan, nasa sasakyan ang mga biktima ng tambangan. Nagsasagawa noon ng Community Support Program ang mga sundalo sa barangay Lilingdi. Kwento ng isa sa mga naulila, nung tambangan ang mga sundalo, mamamalengke dapat sila at hindi naka-uniforme. Unfair ba nga? They are helping, as they are serving as military. They are serving their best. They are doing their job, their service. Nga natabo nga amo sila. Siyempre, ma'am, sakit din. Kinundena ng Philippine Army ang pag-atake na sinisi nila sa Dawla Islamiyah Maute Group. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis Di Maala, gumaganti raw ang grupo para makubkob ang lugar kung saan may programa ang mga sundalo. Kahapon, personal na nakiramay si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Army Chief Lieutenant General Antonio Nafarrete kasama ang iba pang sundalo. Kinilala nila ang kabayanihan ng mga nasawi at tiniyak ang tulong at suporta ng gobyerno sa mga naiwang pamilya. Binisita rin niya sa paggamutan ang mga sundalong nasugatan sa ambush.
Kwento ng survivor na si Corporal Roland de la Cruz, mahigit 10 armadong lalaki ang umatake sa kanila. May nagagahom nga pag-abot dito sa ikatulong tubigan nga kalit og buto. Sa isa ka buto pa lang ang among driver na inakuha na iko na. Tapos pag volume fire dili sa kilid, so ang akong gibuhat nihupo ako dito sa kwan sa katong dito sa lingkuranan. Ipinag-utos na ni Bronner na pag-aralan ng sitwasyon para mapagplanuhan ang mga susunod na hakbang. We are giving a warning sa mga grupo na ito na armado na mas maganda po ay mag-surrender na lang sila sa atin. Para maiwasan na rin po natin yung ganitong insidente na maraming namamatay, both mga sundalo at yung mga rebelde. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sira-sira kahit ginasusa na mahigit 400 milyong piso ang 2 flood control project sa Oriental Mindoro nang inspeksyonin ni Governor Bons Dolor. Pumirma sa mga yan si dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan na nakakulong ngayon dahil sa isa pang substandard umanong proyekto sa probinsya. Nakatutok si Darlene Kai. Upang tingnan. Ang una ko pong na-notice, bukod sa wasak, yung pagkakagawa ng disenyong ito. Pag tinitingnan ko nga po, nagugulat ako. Palpak at perwisyo ang tawag ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor sa 2 flood control project na ininspeksyon niya kahapon sa Barangay San Andres sa Nauhan, Oriental Mindoro. Hawak ni Dolor ang kopya ng litrato ng umunoy plano para sa road, dike and esplanade sa mag-asawang Tubig River. Hindi na nga raw sinunod ang plano, sira pa ang bahagi nito at maikli pa ang sheet piles ng sukatin. Kaya raw lalong binaha kamakailan ng ilang lugar sa mga bayan ng Victoria at Nauhan. Ayon sa disenyo ng DPWH, una muna ang sheet piles, pagkatapos ng sheet piles, saka ilalagay. Yun, ang tawag nila doon ay ito, foundation fill doon sa ilalim. Ang tawag nila dyan, geotextile, pampatibay dapat. Ang problema, kitang-kita nyo naman, sa halip na nasa loob, nasa labas. Ito yan ha, hindi tayo nagawa niyan. Ayon sa contract agreement sa DPWH website, February 11, 2023 sinimulan ang 2 proyekto. Ang isa ay natapos umano ng February 5, 2024. Ang isa naman, December 10, 2023 ang completion date. Ang nakakapagtaka lang po, 2 stretch, may 200 milyon ang isa, sabay ini-award, sabay binigyan ng notice of commencement, sabay din dapat nagpanimula. Pero dapat magkaibang kontratista dahil 2 magkaibang proyekto, pero iisa po ang kontratista. Ngayon, makalipas lamang ang mahigit 1 taon, ito na ang flood control na ginawa. Nakakalungkot dahil sa halip na nakakatulong sa ating mga kababayan, naging sanipa ng pagbaha. At pag hindi ito sinama, ang mag-aganap sa atin, ibayo pang baha. Pirmado ni dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan ng parehong kontrata. Mahigit 210 million pesos ang pondo kada proyekto na lumobo pa sa mahigit 217 million pesos hanggang sa matapos ito base sa isumbong sa Pangulo website. Nakakulong ngayon sa New Quezon City Jail si Pacanan dahil sa pagkakasangkot niya sa isa pang umano'y substandard na flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro rin. At kasalukuyang nililitis para sa mga kasong graft at malversation of public funds through falsification. Ang kumpanyang New Big 4J ang kontratista ng parehong flood control project na ininspeksyon ni Dolor. Pinuntahan namin ang kanilang address na nakalista sa mga dokumento ng DPWH pero sarado ang opisina at wala kaming inabutang tao. Kinausap na raw ni Dolor ang mga taga DPWH Mimaropa at DPWH Oriental Mindoro District Engineering Office. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Kalusugan at pag-iwas sa sakit at pati nakabubuhay na pasahod. Ang mga yan ang nangunguna sa mga inaalala ng mga Pilipino batay sa survey na isinagawa ng Okta Research. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa labas ng isang government hospital, nakilala namin si Mike Ramo.
2 buwan nang nasa ospital ang kanyang amang diabetic na inoperahan sa paa. Libre o zero billing naman daw ang ospital, pero umaabot pa rin ng 5,000 pesos ang gastusin kada linggo. Yung gastos po ng family po namin, yung sa kagaya po yung sa pagkain po namin, tas yung pag bumibili po ng ibang gamot ni Papa, like yung sa dugo. Kailangan daw po kasi na bago daw po maoperahan, sasalinan daw po muna ng dugo. Ang hipag naman ni Mary Jane Capio, nakakonfine din ng libre sa ospital para sa iniindang stage 4 cancer. Sa iba pang gastusin, gaya ng pambili ng gamot at bag ng dugo, sinubukan daw nilang lumapit sa ilang politiko. Pagod lang kami, pila, puyat, gutom. Wala kami nakuha pinasa, tatawagan daw kami. Hanggang ngayon, wala. Hindi na bago ang alalahanin ng mga Pilipino sa kalusugan. Ang pananatiling malusog at pag-iwas sa karamdaman ang nangunguna sa top 5 urgent personal concern ng mga Pinoy, batay sa survey ng Okta Research nitong 4th quarter o huling 3 buwan ng 2025. Sumunod ang makatapos ng pag-aaral o makapagpaaral ng mga anak, sapat na pagkain araw-araw, matatag at maayos na kita at pagnanais na hindi mabiktima ng krimen. Ayon sa Okta Research, mainam na palawakin pa ang benepisyong medikal at matiyak na nararating nito ang lahat ng bahagi ng bansa. Ang hangaring maiwasan ang pagkakasakit ay hindi usaping medical lang. May kinalaman ito sa gastos, sa gamutan, access sa serbisyong pangkalusugan at araw-araw na seguridad ng pamilya. Sa consistent ito sa mga nakaraan na survey, kaya hindi ito panandali ang takot, kundi pangmatagalan na alalahanin. Tanggap naman ng DOH ang resulta ng survey na anilay magandang resulta ng pinalawak na mga programa ng gobyerno. Nung nalaman nila na sa utos ng Pangulo ay libre na ang kanilang pagpapagamot sa basic accommodation ng DOH hospitals, abay tumaas yung bilang na nagpapakonsulta. Ayon sa DOH, palalawakin pa nila ang zero billing at mga programa ng PhilHealth. Si Tristan de la Cruz naman, bukod sa kalusugan, pangunahing alalahanin daw ang pag-aaral ng kanyang 3 anak at kung paano mapagkakasya ang kita niya bilang driver. Yung may pababain yung mga bilihin, number 1 na yan sa mga gastusin regarding sa mga pagkain. Mahirap sa mahirap kasi siyempre di ganun kalakihan ng mga sinasahod ng bawat padre pati pamilya. Sa parehong pag-aaral ng Okta Research, sahod o sweldo ang numero 1 sa mga isyong dapat daw tugunan ng gobyerno. Sunod ang pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, sapat na supply ng pagkain, pagsugpo sa korupsyon sa gobyerno at libreng edukasyon. These issues constitute the same top 5 issues that we saw noong 3rd quarter. So, anong ini-indicate nito? Actually, hindi lang sa 3rd quarter, pa 2nd quarter. Ang ini-indicate nito may stability in household core concerns. Clear na dapat may response po ang gobyerno natin to these issues. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Nagpasaklolo na sa netizens ang tiyahin para sa pamangking na LSS sa isang kanta. Eto, mahuhulaan nyo kaya ang kanta? Guys, tulungan nyo ko. Ano bang kanta to? Ang hint na ibinigay ni Kendall Gray sa kanyang tita Daphne Ramores, kanta raw ito ng isang girl group at pink ang lyrics ng kanta sa isang music streaming app. Yun nga lang kahit Google ay hindi ito masagot. At nang i-post ang video, the search is over dahil nahulaan ng mga netizens ang title ng kanta, Power, na inawit ng isang British girl group. And that's my story this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.